Si Flor de Lis dos Santos Dusa o Flor ay ipinanganak noong February 5, 1961 sa Jacarcino Favelas na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Rio de Janeiro. Siyang bunsong anak sa dalawang magkakapatid nina Carmosina at Francisco dos Santos. Ang kanyang ama ay isang malikhaing na tao. Isa siyang artist at marunong tumugtog ng iba't ibang instrumento. Gayunpaman sa kabila ng kanyang talento, katamtaman lamang ang kinikita ng kanyang ama. Ang kanyang ina naman ay nagpapatakbo ng maliit na daycare sa kanilang bahay, kung saan ay inaalagaan niya ang mga anak ng mga kapitbahay. Lumaki si Flor kasama ang kanyang nakakatandang kapatid at hindi naging madali ang kanilang kabataan. Nakatira sila sa isa sa pinakamahirap at may mataas na krimen na lugar sa lungsod. Yun ay sa favela, na may sukat na humigit kumulang 100 hectares at tinitirhan ng mahigit 65,000 na mga katao. Habang nag-i-industrialize ang lungsod, lumawak ang lugar at pagsapit ng kalagitnaan ng siglo ay naging pinakamalaking favela o squatter sa Rio. Ang mga pangunahing suliranin noon at hanggang ngayon ay ang kahirapan, dumadaming kriminal, illegal arms at ang pagkalat ng ipinagbabawal na gamot. Nakatira ang kanyang pamilya sa isang maliit at sira-sirang bahay na itinayo sa maliit na lupain. Mahirap ang access nila sa mga malinis na tubig at maayos na palikuran. Ang kakulangan sa malinis na tubig ay nagdulot ng paulit-ulit na pagkalat ng impeksyon at iba pang problemang pangkalusugan na may kaugnayan sa maruming kapaligiran. Lalo pang naging mahirap ang dekada 1970s dahil sa malawakang kawalan ng trabaho na nagresulta sa pagtaas ng krimen. Gayunpaman sa kabila ng hirap na natiling buo at matatag ang samahan ng komunidad. Nagdadamayan ang mga pamilya at maging ang mga lokal na otoridad ay kanilang nilapitan upang humiling ng mahahalagang serbisyo tulad ng paaralan at health center. Sa kasamaang palad hindi nagtagal ang anumang pag-unlad na kanilang nakamit. Marami sa mga bagong itinayong pasilidad ang napabayaan at tuluyang iniwan dahil sa tumataas na kriminalidad, pagkalat ng ipinagbabawal na gamot at kakulangan sa pondo. Ito magulong panahon kung kailan nasa kabataan si Flor. Tinutulungan niya ang kanyang ina sa pag-aalaga ng mga anak ng kapitbahay. Sa panahong yun nagsimulang dumating ang mga misyonaryo at mga nangangaral sa lansangan sa kanilang lugar. Dala ang mga aral ng relihiyon at pag-asa para sa mga taong halos wala nang inaasahan. Para sa marami naging kanlungan ang pananampalataya. Isa sa mga naka-impluwensya noon ay ang ministro ng Pentecostal. Kilala sila sa kanilang matinding karisma, kaya mabilis sila nakakatawag ng maraming tagasunod. Ang Pentecostalismo ay bahagi ng kilusang ebanghelikal na Kristiyano at binibigyang diin ng personal na karanasan sa Diyos, lalo na sa pamamagitan ng binyag. Di nagtagal ay sumali ang mga magulang ni Flor sa kilusang ito at buong puso nilang niyakap ang Kristyanismo. Nagsimulang magdaos ng mga panalangin si Francisco, ang kanyang ama, sa kanilang bahay at dumami ang mga taong dumalo. Itinuring niya ito bilang kanyang tunay na tawag mula sa Diyos at naniwala siyang ang binyag ay nagbigay sa kanya ng natatanging espiritual na kaloob. Bata pa lang si Flor ay likas na siya maka-Diyos at buong puso niyang tinanggap ang mga aral ng relihiyon. Hindi lang siya basta naniniwala, kumbinsido siya na ang pananampalataya ay kayang magpagaling, tumupad ng mga pangarap at magbago ng buhay. Masigasig siyang sumali sa mga gawain ng simbahan, umaawit at sumasayaw kasamang ibang miyembro. Namumukod tangi ang kanyang galing sa pagkanta kaya madalas siyang iniimbitahang manguna bilang soloista sa mga awitin. Sa pagsunod sa yapak ng kanyang ama ay nagsimulang mamuno si Flor sa mga prayer meeting. Kahit bata pa, alam na niya na mayroon siyang kakayahang maka-impluwensya ng iba. Nahikayat ang mga tao dahil sa kanyang sigasig at matibay na paniniwala. Buong puso siyang naniniwala na niligtas niya ang mga taong nadadala niya sa pananampalataya at nararamdaman niya na tungkulin niyang ipalaganap ito sa abot ng kanyang makakaya. Habang nag-aaral pa, unti-unti na niyang nakita ang sarili bilang isang taong may banal na misyon. Pakiramdam niya siya ay pinili para sa isang espesyal na layunin. Hindi nagtagal naging tagapayo at mangangaral siya sa sarili niyang kakayahan. Nang mapagtanto niyang handang makinig ang mga tao sa kanyang mga sinasabi, matapang niyang pinupuntahan ang mga pinakamapanganib at puno ng krimen na bahagi ng favela. At nangangaral siya sa mga batikang kriminal tungkol sa pananampalataya,
kapatawaran at pag-asa. Dahil sa kanyang malasakit at sinseridad, napapahinto at nakikinig ang mga tao, isang bagay na bihirang magawa ng iba. Sa edad na 14, naranasan ni Flor ang isang matinding pagkawala. Noong 1975, namatay ang kanyang ama at nakakatandang kapatid sa isang aksidente sa sasakyan. Dahil sa trahedyang ito, naiwan silang mag-ina na umaasa sa isa't isa para sa lakas at pagbangon. Sa kabila ng matinding lungkot, hindi siya nawala ng pag-asa o nagpalugmok. Naniniwala siya na ang pagkawala ay isang pagsubok na galing sa Diyos, na layuning patibayin ang kanyang pananampalataya. Di nagtagal, hinikayat niya ang kanyang ina na magrenta ng maliit na lugar kung saan sila maaring magsagawa ng mga pagtitipon at panalangin. Kumbinsido siyang makakatulong ito upang maabot ang mas maraming tao, at tama nga siya. Dahil kahit na sa murang edad, nakita ang kanyang likas na kakayahang mamuno. Ang kanyang mga sermon ay itinuturing na makapangyarihan at nagbibigay ng inspirasyon, kaya mabilis na dumami ang bilang ng kanyang mga tagasunod. Sa edad na 20, nag-asawa si Flor. Kaunti lang ang public information tungkol sa kanyang mister, pero ang alam ng lahat, ito ay isang taong may malalim na pananampalataya at palaging dumadalo sa mga sermon ni Flor. Doon sila unang nagkakilala. Nagkaroon sila ng 3 anak na mga lalaki. Sa paningin ng iba, malapit at suportado ang kanilang pamilya. Ibinahagi ng kanyang mister ang parehong pananaw sa pananampalataya. At kahit na patuloy sila nakatira sa mahirap na kalagayan sa mga favelas, nanatiling matatag ang kanilang samahan. Pagsapit ni Flor sa edad na 30, siya ay nabalo at naiwan upang palakihin ng mag-isa ang kanyang 3 maliliit na anak na lalaki. Malaki ang tulong ng kanyang ina noong mga panahong yon. Magkasama nilang pinatakbo ang isang maliit na daycare at tuwing weekend ipinagpatuloy ni Flor ang pagdaraos ng mga pagtitipon kung saan siya ay nangangaral, umaawit at nakikisalamuha sa maraming tagasunod. Hindi na wala sa kanya ang pakiramdam na siya ay may natatanging misyon sa buhay. Habang tumatagal, naging mas personal at mas matinding ang ugnayan niya sa kanyang mga tagasunod. Unti-unti ang kanyang atensyon ay lumipat mula sa Diyos patungo sa kanyang sarili. Nagsimula siya magsalita tungkol sa mga pangitain at sinabi niya nagkaroon siya ng mga espiritual na kaloob. Gumagawa rin siya ng mga pahayag tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Ayon kay Flor, tumatanggap siya ng mga mensahe mula sa Diyos sa kanyang mga panaginip na nagbibigay sa kanya ng gabay at nagpapakita na kanyang tungkulin na akayin pabalik sa tamang landas ang mga nawawalang kaluluwa. Habang tumataas ang bilang ng krimen at lumalal ang problema sa mga ipinagbabawal na gamot sa lungsod, nakaramdam si Flor ng matinding tawag para kumilos. Nagtipon siya ng grupo ng mga tapat na tagasunod at pumunta sa mga pinakamapanganib at madidilim na lugar. Doon ay buong puso siyang nangaral tungkol sa pagbabago at hinikayat ang mga taong sangkot sa krimen o nalulong sa bisyo na baguhin ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pananampalataya at binyag. Binibigyang pansin ni Flor ang mga kabataan at mga kabataang nasa hustong gulang dahil naniniwala siyang mas madali silang turuan at ilayo sa landas ng krimen. Sa kanila, siya ay mahinahon pero matatag pa rin sa panghihikayat at madalas epektibo ang kanyang paraan. May kakaiba siyang paraan ng pakikitungo sa kabataan, kaya nahuhumaling sila sa kanya at madalas ay isa na sa puso ang kanyang mga salita. Ibinabahagi ni Flor ang mga ganitong kwento sa kanyang kongregasyon at lalo lamang nitong pinatatag ang kanyang reputasyon at impluwensya. Isa sa mga kwento ay tungkol sa pagsalubong niya sa isang gang sa kalye na tila mapanganib ang sitwasyon. Sinabi niya sa kanila na kung ano man ang mangyari ay nasa kamay ng Diyos. Dahil sa kanyang kalmadong kilos at tapang, pinayagan siyang makalakad palayo nang walang nangyaring masama. Ang kanyang lakas ng loob at pagiging kalmado ay nag-iwan ng malalim na impresyon. Para sa kanyang mga tagasunod, si Flor ay hindi na basta tagapagturo lamang. Marami ay naniniwala na siya isang propeta. May mga bulong-bulungan na isinugo raw si Flor ng Diyos sa Rio de Janeiro upang iligtas ang mga nawawalang kaluluwa. Bigyan sila ng pag-asa at akayin sila tungo sa kaligtasan. Halatang ikinatuwa niya ang atensyon at paghanga ng mga tao at hindi niya kailanman itinanggi ang mga chismis. Noong unang bahagi ng 1990s, nagtayo si Flor ng isang lugar na parang pansamantalang tahanan para sa mga kabataan. Isang lugar kung saan pwedeng makakain, may matutulugan at makaramdam ng kaligtasan ang sinumang nangangailangan. Tinutulungan niya mga taong walang matatakbuhan. Binibigyan sila ng suporta para malampasan ang mahihirap na panahon.
Sa unang tingin mukhang marangal ang kanyang mga ginagawa at lalo pang tumibay ang kanyang katayuan sa komunidad. Ngunit kalaunan lumabas ang katotohanan na hindi lahat ng mga minor de edad na nasa kanyang pangangalaga ay tunay na ulila o walang pamilya. Marami sa kanila ay may mga magulang pa ngunit umalis sa kanilang tahanan dahil hindi pagkakaintindihan o problema sa relasyong magpamilya. Sa totoo lang bukas ang tahanan ni Flor para sa kahit sinong gustong pumasok at bihira siya magtanong tungkol sa kanilang pinagmulan o nakaraan. Sa mata ng batas, hindi inampon ni Flor ang mga kabataan. Pinayagan niya lang silang tumira sa kanyang bahay hanggat gusto nila. Hindi ito karaniwang sitwasyon pero hindi ito pinansin ng ahensya ng gobyerno na namamahala sa kapakanan ng mga bata. Walang mahigpit na patakaran o schedule sa bahay ni Flor. Kahit sino ay pwedeng pumasok at manatili roon ng malaya hanggang gusto nila. Hindi pangkaraniwan ang sitwasyon pero matagal na nabubulag-bulagan ng mga ahensya ng gobyerno na dapat nagbabantay sa kapakanan ng mga bata. Mabilis na kumalat ang balita sa mga kabataan na parang tumama ka daw sa jackpot kapag nakatira ka kay Flor. Dahil dito dumadaming gustong tumira sa kanya, kaya nagkakaroon ng tensyon sa mga magulang na iniwan ang kanilang mga anak para sumama sa kanya. Pero para sa paningin ng kanyang kongregasyon at mga taga-suporta, isa pa rin siyang tagapagligtas. Ang pinakamahalaga para kay Flor ay ang kaligtasan at kaligayahan ng mga kabataang kinupkop niya. Ibinigay niya sa kanila ang pakiramdam ng seguridad, emosyonal na kapanatagan at pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Marami sa kanila ang piniling magpabinyag sa ilalim ng kanyang gabay at niyakap ang pananampalataya ng bago nilang ina sa espiritu. Mahalaga ring banggitin ang bahay ni Flor ay puno ng mga kabataan mula sa iba't ibang edad at patuloy pa itong nadadagdagan. Sa kabila ng siksikan sa bahay, wala namang nagrereklamo. Ang ilan ay galing sa mga kalapit na bahay habang iba naman ay mula sa ibang lugar. Noong 1992, isang 15-year-old na binata na ang pangalan ay Anderson Ducarmo ang tumira sa bahay ni Flor. Galing siya sa magulong pamilya at dumating sa bahay ni Flor sa panahon ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Simula noon siya ay nanatili sa pangangalaga ni Flor. Ayon sa ibang mga nakatira doon, si Anderson ay agad naging paborito ni Flor. Pinapakita ni Flor ang espesyal na pag-aalaga kay Anderson at mas binibigyan siya ng atensyon kaysa sa iba. Matangkas si Anderson, may magandang pangangatawan at kapansin-pansin ang hitsura. Marami naniniwalang may relasyon sila ng nakakatandang anak ni Flor na si Simon. Madalas silang magkasama at para silang isang batang magkasintahan. Pero ang sumunod na nangyari ay labis na ikinagulat ng lahat. Lumabas na hindi pala bilang manugang ang turing ni Flor kay Anderson. Pagtungtong ni Anderson sa edad na 18, nagsimula na silang magpakita ng relasyon nila ni Flor sa publiko at wala pang isang taon opisyal na sila naging mag-asawa. Mas matanda si Flor ng 16 years kaysa kay Anderson, kaya maraming taong nagulat at nagtaka sa kanilang relasyon. Maraming naghihinala na nagsimula ang kanilang pagmamahalan noong minor de edad pa lamang si Anderson, pero hindi ito kinumpirma o itinanggi ng dalawa. Kahit na malaki ang agwat ng kanilang edad, mukhang masaya at seryoso sila sa isa't isa. Buong-buo ang suporta ni Anderson kay Flor at magkasama silang nangangaral at nagtayo ng kanilang unang simbahan. Wala silang sariling anak pero sabay nilang pinamunuan ang group home na itinayo ni Flor ilang taon nang nakakalipas. Mga isang taon matapos nilang gawing opisyal ang kanilang relasyon, may isang babae na dumalo sa sermon ni Flor at nagsabing gusto niyang ikumpisal ang isang bagay. Umiiyak niyang inamin na kamakailan lang siyang nanganak pero dahil wala siyang kakayahang alagaan ng sanggol, iniwan niya ito sa favelas. Nagmamakaawa ang babae kay Flor na tulungan siya. Sinamahan siya ni Flor sa lugar kung saan niya iniwan ang sanggol at totoo nga, nandun pa rin ang bata. Kinuha ni Flor ang sanggol at kalaunan ay legal niya itong inampon. Di nagtagal, bumalik ang parehong babae. Pero sa pagkakataong yon ay may kasama na siya. May dala siyang ibang mga babae at bawat isa ay may parehong kwento at may dalang maliliit na bata. Ipinaliwanag nila na naiwan ang kanilang mga anak na walang tagapag-alaga matapos ang kaguluhan sa kanilang lugar. Kabilang na ang malawakang kaguluhan at maras na operasyon ng mga otoridad. Kahit limitado ang espasyo sa kanilang bahay, binuksan pa rin ni Flor at ang kanyang mister ang kanilang tahanan para sa lahat. Walang sinuman ang tinanggihan nila. Mabilis na kumalat sa buong lungsod ang balita tungkol sa kanyang kabutihang loob at di nagtagal, napansin na rin ito ng media.
Lumabas sa mga balita ang mga kwento tungkol sa mabait na mga ngaral na may bahay na puno ng mga batang iniligtas. Sumunod ang mga panayam at paglabas sa TV. Maraming pilantropo nag-alok ng tulong, sabik na suportahan si Flor at ang mga kabataang nasa kanyang pangangalaga. Hindi nagtagal ay naging kilala si Flor sa buong mundo. Ang kanyang kwento ay na-broadcast hindi lamang sa Brazil, kundi sa iba't ibang panig ng mundo sa radyo, telebisyon at mga pahayagan. Mabilis na lumaki ang interes ng publiko sa kanya, pero kasabay nito ay dumami rin ang mga nagtatanong at nag-iimbestiga. Nagsimula ang pagtuunan ng pansin ng mga ahensya ng gobyerno si Flor. Hindi lang siya mismo kundi pati na rin ang maraming anak-anakang nakatira sa kanyang bahay. Kalaunan ay nalaman ng publiko na wala pang legal na kustodiya si Flor sa maraming kabataan at young adults na nasa kanyang pangangalaga. Bukod pa rito, wala rin siyang sapat na pera para suportahan silang lahat. Ang mga anak-anakan niya ay malayang pumapasok at umaalis sa bahay na halos walang gabay o malinaw na patakaran. Nang malaman ito ng publiko, naging malaking iskandalo ito. Nagsimula ang mga otoridad ng imbestigasyon at inakusahan si Flor ng pagtatago ng mga menor de edad at posibleng iligal na pagpigil sa kanila. Tulad ng nabanggit ko kanina, marami sa mga kabataang iyon ay may mga pamilya na nagsimulang maghanap ng hustisya at iginiit na siya ay dapat kasuhan. Bilang tugon, tinipon ni Flor ang lahat ng nasa kanyang pangangalaga at tahimik na lumipas sa ibang lugar. Pero kahit lumipas sila, hindi ito nakapagpigil sa mga kasong legal. Di nagtagal, inanunsyo ni Flor na balak niyang magsagawa ng press conference para ipagtanggol ang sarili at maibahagi ang kanyang panig ng kwento. Nagmamadali ang mga news outlet para makakuha ng upuan. Sabik ang mga mamamahayag na marinig mismo ang panig ng kontrobersyal na si Flor. Sa press conference, sinabi ni Flor na hindi siya natatakot na humarap sa kaso at iginit niyang wala siyang nilabag na batas. Ibinahagi rin niya ang plano niyang humingi ng suporta mula sa United Nations. Muli, ang kanyang madamdaming talumpati ay umantig sa damdamin ng publiko at marami ang muling kumampi sa kanya. Mabilis na naibalik ang kanyang katayuan bilang pambansang simbolo. Di nagtagal, binigyan siya ng legal na kustodiya sa marami sa mga kabataang nasa kanyang pangangalaga. Tumulong din ang ilang kilalang negosyante para makabili siya ng malaking bahay na kumpleto sa kagamitan. Nakayang tumira roon ang mahigit 50 kabataan ng komportable at may garahe para sa maraming sasakyan na kalaunan ay ginawa niyang lugar ng pagsamba. Di nagtagal, naging matagumpay at kumikita ang mga serbisyo ng simbahan ni Flor na ginaganap sa kanyang bahay. Kasama ng kanyang mister, hinikayat nila ang mga tagasunod na mag-donate ng 10% ng kanilang kita. Dahil sa kasikatan ng kanyang pangalan, mas dumami pa ang mga sponsor at mga charitable na organization na gustong tumulong. Sa tulong nila na ipatayo ni Flor ang kanyang unang kompletong simbahan sa dating lugar ng lumang tram depot. Ang kanyang mga sermon ay dinaray ng mahigit 5,000 tao araw-araw. Pero higit sa lahat, ang kanyang pag-awit ang talagang kumukuha ng atensyon ng mga tao. Nang makita niya ang mga oportunidad para mas mapalawak ang kanyang impluwensya, sinimulan niya ang isang karera sa musika. Noong 1998, inilabas ni Flor ang kanyang unang album. Sumunod pa rito ang 8 studio, isang live at isang video album. Noong 2002 muling nagbalik si Flor sa spotlight matapos siyang parangalan ng live sa isa sa pinakasikat na programa sa telebisyon sa Brazil. Pinarangalan siya ng titulong ina ng bansa dahil sa kanyang pagsuporta sa mga kabataang mahihirap at sa kanyang kontribusyon sa kanilang pag-unlad. Dahil dito lalo siya naging isang tunay na celebrity. Di nagtagal, may isang Brazilian filmmaker na lumapit sa kanya para gumawa ng documentary tungkol sa kanyang buhay, kasama na ang kanyang gawaing relihiyon at ang pagtulong sa komunidad. Ilang sikat na mga artista at personalidad sa telebisyon ang sumali sa proyekto, na ipinakita sa isang international film festival at lalong nagpatingkad sa kanyang imahe. Mahalaga ring banggitin na noong unang bahagi ng 2000s, ilang beses na tumakbo si Flor sa politika pero hindi siya pinalad na manalo. Una siyang tumakbo bilang konsihal ng lungsod at pagkatapos ay nangampanya siya bilang alkalde ng São Gonçalo pero pareho siya nabigong manalo. Ang tunay niyang tagumpay sa politika ay dumating noong 2018 nang mahalal siya bilang miyembro ng Chamber of Deputies na kumakatawan sa Rio de Janeiro. Sa parehong taon, nakakuha siya ng parliamentary immunity.
Kasama si Anderson, nagtayo sila ng 8 sangay ng kanilang simbahan. Kasama na ang mga tindahan na nagbebenta ng mga produkto na may larawan ni Flor at mga nakasulat ng mensahe na nagbibigay inspirasyon. Mabilis na lumago ang kanilang religious activities, pati na rin ang kanilang kita at impluwensya. Kalaunan, lumipat ang mag-asawa sa isa sa pinakamamahaling lugar sa Rio de Janeiro at bumili ng isang marangyang mansyon. Sumasakay sila sa mga mamahaling sasakyan, may mga empleyado na nagtatrabaho sa bahay at may sariling security guard. Sa kabila ng malaki agwat sa edad, marami ang tumingin sa kanilang pagsasama bilang perpektong pag-aasawa. Madalas silang magpakita sa publiko ng magkasama. Si Anderson ang naging personal na manager at accountant ni Flor. Siyang humahawak ng lahat ng kanyang mga gawain. Pero habang lumilipas ang panahon, mas napapansin na si Anderson kaysa kay Flor. Naging mangangaral at pastor din siya sa simbahan. Madalas siyang magsalita sa media sa ngalan ni Flor. Siya na rin ang nagdidesisyon sa mga mahalagang bagay at may kontrol sa kanilang pera. Umabot sa punto na hindi na makagastos si Flor nang walang pahintulot niya. Maingat niya minomonitor ang lahat ng mga financial transactions, bagay na unti-unting ikinainis ni Flor. Habang tumitinding tensyon, nagsimulang lumayo ang loob ng mag-asawa sa isa't isa. Pero bilang isang kilalang personalidad, alam ni Flor na makakasira sa kanyang reputasyon ang pakikipaghiwalay. Noong June 15, 2019, nagplano siya ng isang romantic night para sana magkaayos sila. Nagtagal sila sa isang restaurant at naglakad-lakad sa tabing dagat hanggang madaling araw bago umuwi. Ayon kay Flor, habang pauwi na sila, sinundan daw sila ng 2 lalaking nakasakay sa motorsiklo. Sinubukan ni Anderson na iwasan sila pero hindi siya nagtagumpay. Sa huli, ligtas naman silang nakarating sa kanilang bahay. Habang pumapasok si Flor sa loob, naiwan si Anderson para iparada ang kotse sa garahe. Ilang sandali lang ang lumipas, bigla na lang may mga putok ng baril ang narinig. Ayon sa ulat, tinangkang tumakbo ni Flor palabas, pero pinigilan siya ng isa sa kanyang mga ampon na anak at sinabing mas mabuting huwag na niyang makita ang nangyari. Maraming beses na binaril si Anderson. Halos 30 na bala ang pinaputok at karamihan sa mga ito ay tumama sa kanya. Halos agad siyang namatay. Ang balita tungkol sa pagpatay sa mister ng tinaguriang ina ng bayan ay naging tampok sa mga pahayagan sa buong Brazil at gumulat ito sa buong bansa. Marami nag-isip na posibleng may kinalaman sa politika ang krimen at si Flor ang tunay na target. Nagdaos si Flor ng isang buong gabing panalangin sa isa sa kanyang mga simbahan bilang pag-alala sa kanyang mister, na dinaluhan ng libo-libong taga-suporta na nagpaabot ng pakikiramay at suporta. Samantalang nagsimula ng masusing investigasyon ng mga otoridad at sinuri ang mga kuha mula sa mga surveillance camera. Agad na lumabas ang ilang hindi tugmang bahagi sa kwento ni Flor. Una, walang nakita sa traffic cameras ang mga motorsiklong gaya ng inilarawan niya. Pangalawa, ang mga security camera sa paligid ng kanilang bahay ay nakaposisyon sa parang hindi nasasakop ang garahe kung saan naganap ang pamamaril. Pero may isang camera na may nakuhang kakaiba. Mga 20 minutes bago ang pamamaril, isang taxi ang huminto sa harap ng bahay. Isa sa mga ampon ni Flor ang bumaba, pumasok saglit sa bahay, tapos ay muling tumakbo palabas at sumakay sa isa pang sasakyang nakaabang. Kaya napagpasyahan ng mga investigador na siyasatin siya ng mas mabuti. Ang pinatilyo ay si Lucas at may dati na siyang kasong kaugnay ng pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Nang tanungin tungkol sa kinaroroonan niya nung gabi ng insidente, inamin niyang may ginawa siyang transaksyon at dumaan sa bahay para kumuha ng pera. Dahil sa matinding pressure, inamin din ni Lucas na mga 1 linggo bago ang trahedya, palihim siyang bumili ng baril. Ginawa niya ito sa kahilingan ni Flavio, isa pang ampon ni Flor. Bagamat legal na nasa tamang edad, nakatira pa rin si Flavio sa bahay ni Flor. Pagkatapos ng gabing yon, bigla na lang nawala si Flavio. Naglabas ng warrant of arrest ang mga otoridad para sa kanya at natagpuan siya makalipas ang 3 araw. Habang iniimbestigahan, inamin ni Flavio na may kinalaman siya sa pag-atake kay Anderson, pero hindi siya nagbigay ng detalye at tumangging magpaliwanag. Nagsimulang tanungin ng mga pulis ang lahat ng mga ampon ni Flor na nakatira sa bahay, at ang mga isiniwalat nila ay labis na ikinagulat ng lahat. Lumabas na halos wala palang direktang partisipasyon si Flor sa pagpapalaki sa kanila. Sa halip ay may mahigpit na hierarchy na nabuo sa loob ng tahanan. Ang mga mas bata at bagong dating ay inassign sa mga mas matatanda.
Samantalang si Flor bilang ina ay paulit-ulit na nagpapaalala sa kanila na ang pinakamahalaga nilang tungkulin ay ang protektahan siya sa lahat ng paraan. Ipinahayag ni Flor na hindi naging tapat si Anderson sa kanya at dahil dito, ang kanyang anak umanong kumilos matapos makakita ng hindi magandang mensahe mula sa cellphone ni Anderson. Pero ang bersyon ng kwento niya ay hindi tugma sa mga detalyado at magkakatugmang pahayag ng kanyang mga anak. Bukod pa rito, nadiskubre rin ng mga investigador na may mga relasyon si Flor sa ilan sa kanyang mga ampon na nasa tamang edad na, habang ang kanyang legal na mister ay tila naging sagabal na lamang sa kanyang buhay. Inaresto ng mga otoridad ang 6 sa mga ampon ni Flor na sangkot sa pagplano ng pag-atake. Ngunit hindi pa nila siya maaring arestuhin noon dahil sa kanyang parliamentary immunity. Gayunpaman mabilis ang naging reaksyon ng publiko. Unti-unti nang lumayo sa kanya ang kanyang mga tagasunod. Nagsimulang kumuho ang religious empire na itinayo niya, pati na rin ang kanyang reputasyon at impluensya. Noon lamang taong 2029 nang tuluyan siyang tanggalan ng immunity at humarap sa paglilitis. Noong November 2022, napatunay nagkasala si Flor sa pagplano ng krimen. Ang mismong pagpatay ay isinagawa ng isa sa kanyang mga ampon. Hinatulan si Flor ng 50 years na pagkakakulong na sa totoo ay habang buhay na sentensya. Si Flavio, ang anak na pumatay kay Anderson, ay sinentensya naman ng 33 years na pagkakakulong. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!